Sa unang gabi ng kasal, si Albert ay may amoy tabak ng kasinungalingan at si Christine ay nakatitig na parang may kulang na sagot sa pagitan ng pagkasuklam at dahilan. Hindi sila nag-usap sa hapag hanggang sa narinig nila ang tahimik na problema ng kapitbahay na susunog ang lumang bahay dahil sa lumang kable. Si Albert ang unang kumilos, hindi dahil romantiko, kundi dahil sanay siyang mag-ayos ng mga bagay. Si Christine naman, mula sa tindahan ng kuryente, naglista ng rekado at ipinaubaya ang pera sa pambili ng bago. Doon nagsimulang gumuho ang galit. Hindi pa rin sila magkaibigan, pero nagsisimula silang mapagkatiwalaan. Ang ayos ng pag-ibig ay nagsimula sa pagbayad ng utang sa komunidad. Habang paulit-ulit ang sumbong ng mag-asawa na hindi na makatulog sa ingay, tinuruan ni Christine si Albert ng disiplina sa pagbungkal ng tahimik na reklamo. At tinuruan ni Albert si Christine ng pananagutan sa pagharap sa mga taong sinakta ng pabaya nilang salita. Isang umaga, tumingin si Christine sa kamay ni Albert na may peklat at doon niya naisip, hindi lang siya ginagamit ng tadhana. Siya ay natutunang lumapit. Pagkaraan ng taon, sinabi ni Albert, nagbago ako dahil natutunan kong may pangalan ang taong mahal ko. At si Christine, pinili siyang mahalin, hindi dahil pinilit, kundi dahil pinatunayan.